morning, Red One. Lumalaki na, tsaka bumibilog na yung katawan. Natatapos na yung mutation niya. Pati yung pagiging katawan ng barako. Kulay-puti na lahat ng buntot niya. Hindi na siya yung may brown. Tingnan natin. Bilog na bilog. Ito na yung kulay ng buntot niya. Wala na yung mga brown. So, nagpapalit na talaga. Yung iba niya na brown na itong mga maliliit. Yan. Baka malalaglag na rin yung mga in mga ilang araw. So, bigat na nga yan. Barako no. Yun nga. So, share lang natin kung yung kailan tayo naglilinis ng cage or dog. So, pag may inakay na, since nakahiwala naman sila, every 2 days naglilinis na ako niyan. Yan. Marami silang over at saka dumi. Matanggal natin sa ano yan kasi magkakas ng kalawang. Yan. Yan. Tapos pag may inakay na, kasi yung mga inakay basa ang ano yan, basa ang dumi, for sure every 2 days linis na yan. Pero pag wala silang inakay, every 3 days tayo naglilinis ng cage or ng love. Ayan. So yan yung inakay nila brown at saka ni red white shield. Ayan. Ito naman yung inakay ni Demi. Ayan, kabantay na. Kulay itim, throwback ng lolo. Throwback ng lolo niya. Ito yung lolo niyan. Tapos sila, yung itlog niya, isahan. Ito lumabas. Mukhang may patito pero mas lamang na naman yung itlog. Okay. So yan, sinusungkit natin yung mga natitira sa gilid o sa mga natangkit para kung hindi mo natin masaya, just tinanggal natin yung mga dumi. Kasi yan yung nagiging cost ng pag-asin. Yan yung nagiging masangsang gawin natin. So, iwasan natin na kaya naglilinis tayo every 2 days. Mamit lang ako ng kapsula na luma na hindi ka na ginagamit. So, nagamit na siya pansit. Ang sungkit ng dugo. Papasubo na si Friday. Simple yun eh. Sobrang ganyan talaga siya. Good builder yan. Tsaka panday magtakas. Good job.
yung mga inakay nila, nakikita na natin na red at may puti-puti. So, tingnan na lang natin na lumaki. Okay. Ni-scrub natin ito para matanggalin ang kapit. Hindi pa kasi nilay puti. Hindi na matanggalin ang puti yan. Okay na yan. Importante na wala yung amoy.
Linisin natin ngayon ang ilalim ng kanilang mga kasi maraming mga naipit na dito. Ayan. Saka yung mga white dust din na nagagaling sa kanila pag napapagpag na natatanggal yung balahibo nila. Ayan. Ayan. Lumalabas yung mga puting dust. Yan yung ating ginagawang paglilinis dito sa kanya natin. Kung tatanungin niya baka kayo naglilinis ng kulungan, lalo na yung pagtanggal ng dumi ng ating mga kalapate, para rin sa kanilang kalusugan yun. Wait lang. Kasi ginagawa itong inamin niya eh. Nililinis ko pa. Uuha na siguro. Nililinis yung tubig. Ganyan na. Linisin natin yan. Lagyan natin yung bulok. Mga green. Minsan natutumihan kasi nila ito eh. Kaya kailangan talaga natin tingnan. Kaya nito yan. Yung puro lumot. Kulay green. Linisin natin. Galing sa dumi nila yan. Ayan. Wala na. Malinis na. Balik natin yung lock. Tapos mga bote naman nila na yung ganun din. Tapos yung
Yan yung gagawin natin. Ngayon tayo kamatikuloso sa ating kulungan. Ayan na, malinis na. Wala nang dumi. Kaya kung yung mga ano natin na kalapate yung binibenta, galing talaga yun sa ano, maayos yung pag-aalaga. Kaya ko ng maraming kulungan. Inis na. Kita nyo kung gaano ka-green yan. Dumi yan. Galing yan sa dumi nila. So, kung babalik lang natin, refill lang ng refill, binililinis, papasok sa sistema nila yan. Papasok sa kanilang katawan. Kaya kumain sila ng sariling pati nila. Kaya, sariling ipot nila. So, nililinis natin. Bukas magpapaligo tayo. Yan, okay na. Kami, ano na naman yan? Nanambingan na naman kayo dyan. Gusto na nilang maligo. Bukas schedule natin silang maligo. Galing sa inumin nila sinasala ko. Oh. Sus! Binabola mo na naman yan, Temi. Yan. So, malinis na yung kanilang mga inuman. At ito. Yan. Tapos ito. Linisin naman natin ito kanilang mga kainan. Ayan, may mga pagsak ng dumi. Linisin natin yung mga yan. So yun na nga. Okay na. Natapos na tayo sa paglilinis ng ating kalapate ng kulungan. Tapos kung tatanungin nyo kung gaano ba ka-importante yung nililinis palagi, is napaka-importante talaga. Kasi nga una-una, lalo na pag may mga inakay, is yung respiratory ng mga inakay natin. Pag naamoy nila yung dumi ng ipot nila, nagkakaroon yan ng side effects sa kanilang respiratory. At hindi maayos yung growth nila, hindi maayos yung paglaki ng mga inakay. Tapos, pangalawa, yung hygiene din sa ating lugar, sa pwesto natin. And pangatlo, pag meron tayong mga kapitbahay or katabing bahay na siyempre hindi sila sanay sa amoy ng kalapate, para iwas na rin reklamo tsaka sila. Tapos overall, yun, kasama yun sa pag-aalaga natin ng kalapate. Dapat nililinis lahat. Nililinis yung inuman, yung kulungan, nililinis yung kanilang mga dumi.
kita mo yung mga ano natin, tahimik sila. So bukas schedule naman silang maligo. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yan kasi nga limited pa yung space, hindi ko pa nagagawa yung pinakaloob nila. Baka per kulungan na lang ulit gaya dati, yung isa-isa ko silang papaliguan, isa-isa ko silang ilalabas sa kulungan. So yun, salamat sa panonood kalapatid, and I hope may natutuhan kayo, and pasensya na kayo sa aking damit, at ito yung lagi kong sinusuot. Sanay na sila sa kulay na to dito sa akin pag kinukuha ko sila, kaya ito yung pinakalagi nyo nakikita sa ating mga vlog at sa ating video. So pag may tanong po, pwede nyo i-comment lang sa ating comment section. Tapos kung meron pong gustong mag-avail ng ating mga inakaya at mga breeder, nagbabawas po ako ngayon. Bali, ang ititira ko na lang po talaga is mga 3 breeder na lang. Yeah. Salamat and happy flying. Lakas mong bola talaga ni Taylor. Ito